Naisip mo na ba kung paano maaaring magbago ang iyong buhay ng magdamag dahil sa isang simpleng halaman? Paano kung ang sikreto sa pagbukas ng daloy ng pera sa iyong tahanan ay kasing dali ng paglalagay ng isang partikular na halaman sa tamang lugar? Sa mga sinaunang aral ng Feng Shui at Budismo, may kapangyarihan ang kalikasan na magdala ng kasaganaan, harmonya, at yaman. Ang snake plant, kilala sa kakaibang enerhiya nito, ay hindi lamang isang purifier ng hangin, ito ay isang ilaw na nag-aanyaya ng pag-unlad sa pinansyal. Handa ka na bang hayaan ang halamang ito na baguhin ang iyong tahanan at magdala ng yaman sa iyong buhay? Tuklasin natin kung paano. Sa mabilis na takbo ng buhay na ating ginagalawan, marami sa atin ang naghahanap ng mga paraan upang magdala ng positibong enerhiya sa ating mga tahanan, lalo na pagdating sa pag-akit ng kasaganaan. Habang ang iba ay umaasa sa mga tradisyonal na pamamaraan, may ilan namang niyayakap ang sinaunang karunungan ng Feng Shui at mga aral ng Budismo. Itinuturo ng mga pamamaraang ito na may mahalagang papel ang ating kapaligiran sa paghubog ng ating kapalaran. Isa sa mga pinakasimple ngunit pinakamalakas na kagamitan sa mga araling ito ay ang tamang paglalagay ng mga halaman. Naniniwala ang ilan na ang mga halaman ay nagdadala ng balanse, harmonya, at daloy ng positibong enerhiya. Kabilang sa mga ito, ang snake plant, na kilala rin bilang mother-in-law stone, ay may espesyal na lugar. Hindi lamang ito hinahangaan dahil sa tibay o sa kakayahang maglinis ng hangin, kundi pati na rin sa koneksyon nito sa yaman at kasaganaan. Sa script na ito, tatalakayin natin kung paano ang simpleng halamang ito ay maaaring maging susi upang buksan ang isang bagong alon ng pinansyal na kasaganaan sa iyong buhay, gamit ang tulong ng Feng Shui at mga aral ng Budismo. Ang lakas ng Feng Shui at mga halaman. Ang Feng Shui, isang sinaunang kasanayan mula sa China, ay nagtuturo sa atin na ang ayos ng ating kapaligiran ay may epekto sa ating enerhiya at daloy ng buhay. Sa pamamagitan ng paglikha ng harmonya at balanse sa ating mga tahanan, maaari tayong mag-anyaya ng kasaganaan, kapayapaan, at yaman. Isa sa mga pangunahing prinsipyo ng Feng Shui ay ang paggamit ng mga halaman. Hindi lamang dekorasyon ang mga halaman, itinuturing silang makapangyarihang simbolo ng buhay, paglago, at sigla. Tinutulungan nilang mag-circulate ang enerhiya, linisin ang kapaligiran, at higit sa lahat, akitin ang yaman. Ayon sa Feng Shui, bawat halaman ay may natatanging enerhiya na maaaring makaapekto sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Halimbawa, ang mga halaman na may bilog at malapad na mga dahon ay kadalasang naugnay sa pinansyal na kasaganaan at katatagan, samantalang ang mga halaman na may matalim at nakatayo na mga dahon, tulad ng snake plant, ay sumisimbolo ng lakas, proteksyon at tagumpay. Ang enerhiya na inilalabas nila ay maaaring makaapekto sa daloy ng pera, kalusugan, at pati na rin sa mga relasyon sa loob ng bahay. Ang mga aral ng Budismo ay kinikilala rin ang koneksyon ng kalikasan at buhay ng tao. Sa Budismo, ang mga halaman ay itinuturing na mga espiritual na nilalang na may kakayahang magturo sa mga tao tungo sa kapayapaan at kaliwanagan. Katulad ng Feng Shui, ang pilosopiya ng Budismo ay binibigyang halaga ang kahalagahan ng paglikha ng kapaligiran na sumusuporta sa ating kagalingan at espiritual na paglago. Kapag inaayon natin ang ating kapaligiran sa kalikasan, nagiging alin tayo sa daloy ng positibong enerhiya na nagdadala ng kasaganaan at kapayapaan sa ating buhay. Mahalaga ang tamang paglalagay ng mga halaman sa loob ng bahay. Gaya ng pagtuturo ng Feng Shui sa tamang pag-aayos ng kasangkapan at mga bagay upang makuha ang pinakamahusay na daloy ng enerhiya, ang paglalagay ng tamang halaman sa tamang lugar ay sinasabing magdadala ng mga partikular na benepisyo, lalo na sa aspeto ng yaman. Sa mga matitibay at nakatayong dahon nito at simbolismo ng proteksyon at paglago, ang snake plant ay isang perpektong halaman para akitin ang pinansyal na kasaganaan. Ang kahalagahan ng snake plant sa Feng Shui. Ang snake plant, na kilala rin bilang mother-in-law stone, ay hindi lamang isang matibay na halaman sa bahay. Sa Feng Shui, may mataas na paggalang ito, hindi lamang dahil sa kakayahang maglinis ng hangin, kundi pati na rin sa makapangyarihang papel nito sa pag-akit ng yaman at magandang kapalaran. Ang natatanging halamang ito, na may mga nakatayong dahon na parang espada, ay naugnay sa proteksyon, lakas, at kasaganaan. Ayon sa mga prinsipyo ng Feng Shui, ang snake plant ay isang simbolo ng malakas at matatag na enerhiya na kayang mag-akit ng yaman sa iyong tahanan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mataas ang pagtingin sa snake plant sa Feng Shui ay ang kakayahan nitong mamuhay sa mga kondisyong mahirap daanan ng iba pang halaman.
Ang katatagan nitong ito ay sumasalamin sa enerhiya na hatid nito, isang enerhiya ng pagtitiis, pagpupursige, at pangmatagalang tagumpay. Sa Feng Shui, ang mga katangiang ito ay kaugnay sa pag-unlad ng pinansyal at seguridad. Ang patayong paglago ng halamang ito ay itinuturing na isang pag-angat ng enerhiya na sumisimbolo ng progreso at pagpapalawak sa parehong personal at pinansyal na aspeto. Ang snake plant ay kaugnay din ng elementong kahoy sa Feng Shui na nangangasiwa sa paglago, sigla at kasaganaan. Sa Feng Shui, ang mga halaman ay itinuturing na bahagi ng elementong kahoy dahil isinasalamin nila ang natural na daloy ng buhay at enerhiya. Sa pamamagitan ng paglalagay ng snake plant sa iyong bahay, lalo na sa timog silangang kanto, ang kanto ng yaman, aktibo mong pinapalakas ang enerhiya ng kasaganaan at yaman. Isa pang aspeto ng kahalagahan ng snake plant ay ang kakayahan nitong protektahan ang tahanan. Ang mga matutulis na dahon nito ay pinaniniwalaang nagtataboy ng negatibong enerhiya at nagpoprotekta sa bahay mula sa malas. Sa maraming tradisyon, ang mga halaman na may matutulis na dahon ay itinuturing na mga protektibo at hindi naiiba ang snake plant. Sa paglalagay nito sa iyong bahay, hindi lamang ikaw nag-imbitang magdala ng yaman, kundi pinapangalagaan mo rin ang iyong espasyo mula sa mga mapanirang enerhiya na maaaring humadlang sa iyong tagumpay sa pinansya. Bilang karagdagan sa mga protektibong katangian nito, ang kakayahan ng snake plant na maglinis ng hangin ay ginagawa itong isang mahalagang kaalyado sa paglikha ng isang balanseng at harmonisadong kapaligiran. Ayon sa Feng Shui, ang isang malinis at maaliwalas na espasyo ay nagpapahintulot sa malayang daloy ng positibong enerhiya na mahalaga sa pag-akit ng kasaganaan. Sa tamang paglalagay ng snake plant at pagbibigay nito ng pagmamahal at atensyon, matitiyak mong magtatrabaho ito upang maghatid ng positibong enerhiya at mga pagkakataon sa pinansya sa iyong tahanan. Paano ilagay ang snake plant? Ang tamang paglalagay ng iyong snake plant ay susi sa pagbukas ng potensyal nito upang mag-akit ng yaman at kasaganaan sa iyong buhay. Sa Feng Shui, bawat kanto ng bahay ay konektado sa iba't ibang aspeto ng buhay, pag-ibig, kalusugan, karera, at yaman. Para gumana ang magic ng snake plant, mahalaga na ito ay mailagay sa tamang lugar sa iyong tahanan, lalo na sa kanto ng yaman, na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng bahay. Ang timog silangan ay ang bahagi ng bahay na pinamumunuan ng elementong kahoy, na kumakatawan sa kasaganaan, sigla, at paglago ng pinansyal. Sa paglalagay ng snake plant sa kanto na ito, direkta mong iniialin ang iyong enerhiya sa kasaganaan at yaman. Ang patayong, matibay na paglago ng halaman ay sumasalamin sa pataas na daloy ng enerhiya na kinakailangan upang akitin ang tagumpay sa pinansya, kaya't ito ay perpektong idadagdag sa bahaging ito ng iyong tahanan. Isa pang ideal na lugar para sa snake plant ay malapit sa pinto, partikular sa malapit sa pangunahing pinto. Dito pumapasok ang enerhiya sa iyong bahay, at ang paglalagay ng halaman dito ay nagsisilbing panangga, tinatanggap ang positibong enerhiya habang pinoprotektahan ang iyong espasyo mula sa negatibong enerhiya. Pinaniniwalaan na ang matitibay at matutulis na dahon ng snake plant ay nagsisilbing hadlang sa mga negatibong puwersa na nag-aalaw lamang ng magandang kapalaran na pumasok sa iyong tahanan. Para sa mga walang sapat na espasyo sa timog silangan o malapit sa pinto, maaaring ilagay ang snake plant sa mga lugar na may natural na liwanag. Ang mga halaman ay namumuhay ng maayos sa mga kapaligirang sumusuporta sa kanilang paglago, at ang snake plant, na kilala sa tibay nito, ay nakikinabang mula sa balanse ng liwanag at lilim. Isang maaraw na bintana o isang lugar na malapit sa maliwanag na bahagi ng iyong bahay ay makakapagbigay ng enerhiya na kailangan ng halaman upang mag-akit ng kasaganaan sa iyong buhay. Huling paalala, tiyakin na ang snake plant ay ilalagay sa isang malinis at maayos na espasyo. Binibigyang diin ng Feng Shui na ang kalat ay nakakahadlang sa daloy ng enerhiya, kaya't siguraduhing malinis at maayos ang paligid ng halaman. Ang malinis na kapaligiran ay nagpapahintulot sa positibong enerhiya ng snake plant na malayang magdaloy sa buong bahay, pinapalakas ang mga benepisyo nito. Ang spiritual na koneksyon. Higit pa sa pisikal na presensya at kahalagahan nito sa Feng Shui, ang snake plant ay may mas malalim na espiritual na kahulugan sa parehong Feng Shui at mga aral ng Budismo. Sa mga tradisyong ito, ang mga halaman ay hindi lamang itinuturing na pandekorasyon o pinagmumulan ng kagandahan, tinuturing silang mga banal na nilalang, konektado sa enerhiya ng lupa at sa siklo ng buhay. Sa pamamagitan ng paglalagay ng snake plant sa iyong tahanan, inaalin mo ang iyong sarili sa mga espiritual na puwersa na nag-aanyaya ng kasaganaan at balanse sa iyong buhay.
Sa Budismo, ang kalikasan ay iginagalang dahil sa kakayahang gabayan ang mga individual sa kanilang espiritual na paglalakbay. Ang mga halaman, tulad ng snake plant, ay sumisimbolo ng paglago, katatagan, at muling pagsilang. Ayon sa mga aral ng Budismo, ang matayog at matalim na dahon ng snake plant ay kumakatawan sa koneksyon ng mundong material at espiritual. Ang lakas at pagtitiyaga nito ay nagpapaalala sa atin ng ating kakayahang malampasan ang mga hamon at magtagumpay, parehong pisikal at espiritual. Ang halamang ito, na may malalim na ugat sa lupa, ay nagtuturo sa atin na manatiling matatag habang inaabot ang mas mataas na layunin. Ang snake plant ay sumasagisag din sa mga prinsipyo ng balanse at harmonya, mga sentral na tema sa parehong pilosopiya ng Feng Shui at Budismo. Itinuturo ng Budismo na ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang nagmumula sa material na yaman, kundi mula sa isang balanseng buhay, kung saan ang panloob na kapayapaan at panlabas na tagumpay ay magkakasundong magkasama. Ang enerhiya ng snake plant ay sumasalamin sa balansing ito. Ang patayong paglago nito ay sumisimbolo ng katatagan at lakas, habang ang kakayahan nitong umunlad kahit sa kaunting liwanag ay nagpapakita ng kakayahang magtagumpay kahit sa mahirap na mga kalagayan. Sa pagdadala ng snake plant sa iyong tahanan, nag-aanyaya ka ng parehong pinansyal na kasaganaan at espiritual na kapayapaan sa iyong buhay. Sa pagsasanay ng Feng Shui, ang simbolismo ng snake plant ay nakaalin sa elementong kahoy na kumakatawan sa sigla, pagiging malikhain, at mga bagong simula. Habang ang halaman ay nililinis ang hangin at nagdadala ng bagong enerhiya sa iyong bahay, nililinis nito ang kapaligiran hindi lamang mula sa mga pisikal na lason, kundi pati na rin mula sa mga stagnant o negatibong enerhiya. Ang proseso ng paglilinis na ito ay tumutulong upang lumikha ng isang espasyo na sumusuporta sa espiritual na paglago, panloob na kapayapaan, at pinansyal na kasaganaan. Lahat ng ito ay mahalaga para sa isang harmonisadong buhay. Mga kwento ng pagbabago sa tunay na buhay. Habang ang konsepto ng Feng Shui at mga aral ng Budismo ay maaaring magmukhang nakaugat sa sinaunang karunungan, maraming tao ngayon ang nakakaranas ng makapangyarihang pagbabago ng snake plant ng personal. Ang simpleng hakbang ng paglalagay ng halamang ito sa kanilang mga tahanan ay nagdulot ng malalaking pagbabago mula sa pagtaas ng yaman hanggang sa mas malaking kapayapaan ng isip. Ang mga kwentong ito mula sa tunay na buhay ay nagsisilbing patunay sa kapangyarihan ng kalikasan at mga enerhiyang nakapaligid sa atin na nagpapatibay sa mga aral ng Feng Shui at Budismo. Isa sa mga kwento ay mula kay Maria, isang babae na matagal nang nahihirapan sa pinansya. Kahit anong pagsusumikap niya, laging dumadaan lang sa mga daliri ang pera. Pagkatapos marinig ang tungkol sa koneksyon ng snake plant sa yaman at kasaganaan, nagpasya siyang ilagay ito sa timog silangang kanto ng kanyang bahay, ang kanto ng yaman, ayon sa Feng Shui. Sa simula, ang pagbabago ay banayad, naramdaman niyang nagkaroon ng katahimikan sa kanyang bahay, at napansin niyang mas mahimbing ang kanyang tulog. Ngunit sa loob lamang ng ilang linggo, nakatanggap si Maria ng isang hindi inaasahang alok sa trabaho na nagdala ng malaking pagtaas sa kanyang sahod. Ipinagkaloob niya ang pagbabagong ito sa makapangyarihang enerhiya na dulot ng paglalagay ng halaman. Hindi lang siya nakaranas ng financial na tagumpay, kundi napansin din niyang lumalim ang kanyang kasiyahan at kapayapaan sa buhay. Katulad nito, si James ay nahihirapan din sa kanyang negosyo. Ang kanyang kumpanya ay nahaharap sa mga hamon, at kahit anong pagsusumikap, nananatiling stagnant ang mga kita. Pagkatapos malaman ng spiritual at Feng Shui na kahalagahan ng snake plant, nagdesisyon siyang ilagay ito sa kanyang opisina, malapit sa pinto kung saan pumapasok ang enerhiya sa kanyang espasyo. Sa loob ng isang buwan, nagsimula ng magtagumpay ang negosyo ni James. Nagsimulang makipag-ugnayan ang mga kliyente, at mga oportunidad na hindi niya inaasahan ay nagsimulang dumating. Matibay ang paniniwala niya na ang enerhiya mula sa snake plant ang tumulong sa pagbabago ng kapalaran ng kanyang negosyo. Ang mga pagbabagong ito, kahit nakahanga-hanga, ay hindi mga isolated na insidente. Marami pang kwento mula sa mga tao sa buong mundo na nagpapakita kung paano ang paglalagay ng snake plant sa tamang lugar ay nagdulot ng mga financial breakthroughs, pag-unlad sa karera, at mas malalim na pakiramdam ng kagalingan. Kung ito man ay sa bahay o sa opisina, ang snake plant ay tila may natatanging kapangyarihan na humuhugot mula sa parehong pisikal at espiritual na aspeto ng buhay na nagbabago ng mga enerhiya sa paraang nagdadala ng kasaganaan, paglago, at harmonya. Ang mga kwentong ito ay paalala na minsan ang pinakamaliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng pinakamalaking epekto,
at laging handa ang universo na makipag-ayos sa mga taong bukas sa pagtanggap ng kasaganaan nito. Ang pagbabago ng enerhiya at daloy ng pera. Kapag pinag-uusapan natin ang pagbabago ng enerhiya na dulot ng paglalagay ng snake plant, mahalagang maunawaan ang malalim na koneksyon sa pagitan ng daloy ng enerhiya at material na yaman. Sa parehong Feng Shui at mga aral ng Budismo, naniniwala silang ang ating kapaligiran, ang paraan ng pag-aayos ng ating mga tahanan, mga bagay na ating itinatago, at pati na ang mga halaman na pinipili natin, ay direktang nakakaapekto sa daloy ng positibong enerhiya o chai. Ang snake plant, na may mga matayog at matalim na dahon, ay partikular na epektibo sa pagbabago ng stagnant na enerhiya na nagpapaluwag ng daan para sa daloy ng kasaganaan. Sa Feng Shui, ang konsepto ng chai ay kumakatawan sa mahalagang puwersa ng buhay na dumadaloy sa bawat buhay na bagay. Para sa pinansyal na kasaganaan, kinakailangan na ang enerhiyang ito ay dumaloy ng malaya sa buong bahay. Kapag ang isang espasyo ay magulo o hindi maayos ang pagkakaayos, ang enerhiya ay nagiging hadlang, at ang stagnation na ito ay maaaring pumigil sa daloy ng yaman. Ngunit ang snake plant ay isang makapangyarihang lunas sa pagka-stagnant na ito. Ang mga patayong dahon nito ay nagsisilbing mga kanal ng enerhiya, na dinidirekta ang chai patungo sa mga lugar sa bahay na nangangailangan ng sigla, partikular na ang kanto ng yaman, timog silangan. Sa paglalagay ng halaman sa tamang lugar, epektibong binubuksan mo ang daan para sa pera na dumaloy sa iyong buhay. Pinapalakas din ng mga aral ng Budismo ang ideyang ito sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng panloob na kapayapaan at balanse. Kapag ang enerhiya sa ating kapaligiran ay harmonyoso, ito ay nagsasalamin ng ating panloob na kalagayan na nagdudulot ng mas masaganang buhay. Ang kakayahan ng snake plant na linisin ang hangin at lumikha ng tahimik na atmosfera ay sumisimbolo ng paglilinis ng mental at espiritual na kalat. Kapag nililinis natin ang ating mga isipan at kapaligiran, nagbibigay tayo ng espasyo para sa mga bagong oportunidad at paglago ng pinansya na pumasok. Parang ang snake plant ay nililinisan ang daan na tinatanggap ang mga biyaya ng universo sa iyong buhay. Ang papel ng snake plant sa pagbabago ng enerhiya ay hindi lamang tungkol sa pag-akit ng yaman, ito ay tungkol sa pagbabago ng kapaligiran upang mag-alin sa iyong mga layunin. Habang lumalaki at umuunlad ang halaman, ganoon din ang daloy ng magandang kapalaran. Isa itong visual na paalala na kapag tayo ay umaayon sa positibong enerhiya, binubuksan natin ang mga pinto ng kasaganaan. Ang pag-incorporate ng snake plant sa iyong tahanan ay higit pa sa isang pandekораsyong pagpili, ito ay isang sinadyang hakbang patungo sa pag-alin sa daloy ng kasaganaan, hindi lamang sa material na yaman kundi pati na rin sa espiritual na kagalingan. Gaya ng ating tinalakay, ang simpleng halamang ito ay nagdadala ng karunungan mula sa parehong Feng Shui at mga aral ng Budismo na nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng kalikasan upang baguhin ang ating buhay. Mula sa paglalagay nito sa timog silangang kanto hanggang sa papel nito sa paglilinis ng hangin at enerhiya, ang snake plant ay nagsisilbing pintuan ng pinansyal na kasaganaan at positibong enerhiya. Sa tamang paglalagay ng halamang ito at pag-aalaga dito ng may malasakit, inaanyayahan mo ang tuloy-tuloy na daloy ng chai sa iyong buhay, nililinis ang daan para sa mga bagong oportunidad at kasaganaan. Tandaan, ang universo ay laging gumagalaw, at kapag inalin mo ang iyong espasyo sa tamang enerhiya, ang mga pinto ng yaman, kapayapaan, at kaligayahan ay maluwang na nakabukas. Hayaan mong ang snake plant ang magtrabaho ng kanyang magic para sa iyo.